Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng ating pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa dinangin, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang manal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa lahati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi mong matupad sa gawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Taliwas sa lumang paniniwala ng mga Hudyo na sila lamang ang maliligtas. Pinagkalooban ng Espiritu Santo ang mga hentil ng biyaya ng kaligtasan.
Tinanggap ni Pedro ang katotohanan ito at hindi siya nagdalawang isip na binyagan ang mga hentil. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkaalupan din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila sa tubig?" At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sinusupil ng pag-ibig ang pagkamakasarili, poot at masamang palagay sa kapwa. Hindi lamang nagmumula sa puso ng tao ang pag-ibig, kundi sa Diyos rin na siyang unang umibig sa sangkatauhan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig.
Hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at tumirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ika-6 na linggo at nalalapit na po ang sandali na pananatili ni Jesus dito sa lupa matapos na siya ay muling mabuhay. Siya ay aakyat na sa langit at ang sabi nga niya, pupunta siya doon upang ipaghanda tayo ng silid na atin pong matitirhan. So, isang linggo na lang po at pagdiriwang na ng pag-akyat ni Jesus doon sa langit. Kaya bago ito, ang kanya muling habilin, ang kanya muling utos sa kanyang mga alagad, at ngayon ay pinapahayag sa atin ang utos niya na mag-ibigan kayo. Sabihin niyo nga po ang salitang pag-ibig. Sa mga, ano ba ang tawag dito? Sa batch ninyo. No?
Kasi mga senior kapag 6 a.m., no? Sa mga level natin, kamusta na po ang pag-unawa ninyo tungkol sa pag-ibig? Mas natuto na ba tayo? Mas nakita na ba natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig kumpara noong medyo mga teenager, mga binata't dalaga? Ano ba yung natutunan mo tungkol sa pag-ibig? Usap muna kayo ng katabi ninyo. Dali. Dati, no, yung pag-ibig, ang sabi natin, di ba, nung mga daladalaga at binata pa kayo, no, totoong-totoo yung salitang kapag ang pag-ibig pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Ipinaglaban naman ninyo, no? O ano na nangyari? Ano na nangyari sa pag-ibig na yan? Ano na nangyari sa ipinaglaban na yan na pag-ibig noon? No? Kahit harangan kayo ng tabak, talagang ipagigiitan ninyo ang inyong pagmamahal. Marami, sa mga nasa online po, marami kasi dito, mga nabuhay pa ng panahon ng Kastila. Mga panahon ng Hapon, dito na. No? Kasi maganda po yung, at least, no, na-realize natin yung tunay. Kasi inaasahan nga, lalo na sa mga 6 a.m. mass goers, no? Inaasahan sana na nagkakaroon tayo ng wisdom, yung mas malalim na pag-unawa, mas malalim na pagtingin tungkol sa pag-ibig. Balikan natin muna, no? Ano ba itong pag-ibig? Kasi lagi natin sinasabi at naririnig na ang Diyos ay pag-ibig. Ang nananatili sa Diyos ay umiibig. So, ano ba ang klase ng pag-ibig na itinuturo sa atin ni Jesus sa linggong ito? Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Minamahal tayo ng Diyos. Walang discrimination. Pero tingnan lang natin kasi minsan sa panahon natin ngayon, na-overuse ang salitang pag-ibig. Minsan sinasabi pa natin, love has no gender. Love has no color. Love has no kung ano-ano pa. Pero naiintindihan ba talaga natin ang salitang pag-ibig? O baka nakukonfuse tayo dahil nga sa mga ipinapakita ng mundo. Mahalaga yung pag-ibig, mahalaga sa tao ang may pag-ibig. Pero sa unang pagbasa, ang sabi dito, maging ang mga hintil ay minamahal ng Diyos. Nang makita nila na maging ang Espiritu Santo ay bumaba sa mga hintil. Dati kasi ang inaakala at iniisip ng mga Hudyo, sila lang ang maliligtas, sila lang ang anak ng Diyos. Sila lang ang mahal ng Diyos. Pero pinatunayan dito na masaksihan ni Apostol ni Pedro at ng kanyang mga alagad na maging ang mga hintil ay mahal din pala ng Diyos. So, nagkaroon na ng direksyon, ng bagong pangunawa na mahal pala tayo ng Diyos lahat. Kaya nga sabi sa ikalawang pagbasa, una tayong minahal ng Diyos bago pa natin siya piniling mahalin. Kahit pala yung mga hindi nagsisimba dito, mahal ng Diyos. Kahit yung mga hindi Katoliko, mahal ng Diyos. So, ang pag-ibig ng Diyos, inclusive. Ang pagliligtas ng Diyos dahil sa pag-ibig ay para sa lahat. Naintindihan ba yung bahaging yan? So, hindi natin pwedeng diktahan ng Diyos na kami lang po ang mahalin ninyo. Kasi pag sinabing mahal mo, ibibigay ng Diyos ang lahat para sa kanyang minamahal. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin.
Kasi kaligayahan ng Diyos ang magmahal. Ngayon, ang sabi ni Jesus, mag-ibigan kayo. Bakit? Para maging lubos ang inyong kagalakan. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Ano ba? Malungkot? Matamlay? Ano ba? Matamlay dahil sa sakit? Matamlay dahil sa rayuma? O baka sa bahaging ito, baka nagkukulang ka sa pagmamahal. Baka huminto ka ng magmahal. Kasi yung pagmamahal, yan yung nilalagay sa ating puso, yung pagmamahal, yung apoy na kailangan magpatuloy para sumigla ang buong katawan, para sumigla ang iyong buhay, para sumigla ang iyong pagkatao. Kasi kung mawawala ng pag-ibig, kung hihinto tayong magmahal, ay hihinto na ang ating sigla. Bakit tumihinto? Kasi nasaktan. Kasi niloko. Kasi nawalan. Pag sinabing nawalan, ay either lumipat ng ibang kanlungan, lumipat ng ibang bahay, o nawala sa mundong ito, namatay na. Kaya, yung iba nabuhay sa kalungkutan kaysa ang mabuhay sa pagmamahal. Kaya, marami. Mainitin ang ulo. Marami ang laging nakasimangon. Marami ang laging, high blood. Mainit na ang panahon. Subukan niyong mag-high blood kung hindi kayo hahantong sa kabaong. Diba? Marami nang namamatay ngayon dahil sa high blood. Mainit na ang panahon, sasabayan mo pa ng init ng ulo mo, imbis na sabayan mo ng pagmamahal. Pero ang magmahal po ay choice. Tayo ang pipili. Ulitin ko yung sinabi kanina, no? Una tayong minahal ng Diyos. Buti pa yung pusa, nagmamahalan na. Diba? Una tayong minahal ng Diyos. Pero kailangan mo din magdesisyon. Mamahalin mo rin ba ang Diyos? Okay lang kung hindi mo mahalin ang Diyos. Mabubuhay ang Diyos. Magpapatuloy ang pag-iral ng Diyos. Kasi nga, siya ay pag-ibig. Pero sa atin, kung hindi natin pipiliin, ibigin ang Diyos, titigil ang buhay natin. At kahit anong gawin mo, kahit anong gawin nating effort, hindi yan sasapat para makapagbigay ng panghabang buhay na kaligayahan na hinahanap-hanap natin. Tumanda na nga tayo, hanap pa ng hanap ng paano ba ako magiging masaya? Baka yung bahaging ito ang kailangan mong makita o ang kailangan mong tingnan. Kasi baka lagi nandoon sa material na bagay. Baka lagi nandoon sa tao. Yung minamahal mo, ini-emote mo kasi hindi ka mahal. Kasi nga, akala natin, pag nagmahal ka, ay dapat suklian din ang pagmamahal. Okay din naman sana yon, no? Pero wag kang umasa na laging ganon. Kasi ang punto ay magmahal ka kahit ka nasasaktan. Magmahal ka kahit hindi suklian ang iyong pagmamahal. Kasi kaligayahan natin ang makitang masaya ang taong minamahal natin. Sa tamang konteksto,
Mahirap kasi na ipinipilit natin na yung mahal mo ay dapat kang mahalin, hindi na pwede kasi meron na siyang ibang piniling mahalin. Pero ikaw, piliin mo rin na mahalin ang iyong sarili. Okay lang yun. Magmahal ka lang para mas maging masaya ang buhay natin. Magmahal, mabuhay sa pag-ibig, kaysa mabuhay ka sa galit. Kaysa mabuhay ka sa paninisi, kaysa mabuhay ka sa kung anumang mga pangit na karanasan. At doon naman talaga yun, no? Palilitawin yung pag-unawa natin na kahit na o sa kabila ng mga hindi magandang nangyari, ay maglilingkod ka pa rin, magmamahal ka pa rin. Amen? Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maupo na po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihahando sa iyo. Buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang nais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko. Wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugtaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilonggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na isisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinigtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay pakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang ang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.